Walang demolition, walang relocation. Eh kung halimbawa nga ako, kung ayaw nila ng relocation dahil sa malayo. Hindi yung pwede. Walang kabuhayan. Walang tubig. Kung halimbawa naman, magnegosyo ka doon. Walang kuryente, walang tubig. Sabi ni Gia, walang demolition, pero may relocation. Paano ka makaano doon? Paano ka makadiskarte doon? Walang tubig, walang ilaw. Moratorium nga, hindi in-honor eh. Yung pa kaya? Tama. Hindi po, sir. Nagpapaano lang po kami dahil yung unan, nagkaroon na po ng moratorium, hindi po in-honor. Sabi ko sa inyo, ngayong voluntary lang. Ha? Walang demolition na mangyayari bukas. Pero, hindi permanent yan. Kabayan, narinig nyo, walang demolition bukas. Walang demolition. Ewan ko lang sa susunod na araw. Bukas lang yan. Tutulan! Labanan! Huwag pahintulutan! Tutulan! Labanan! Huwag pahintulutan! Demolition! Demolition! Oy, Hindi po! Hindi po! Ano po yan? Ano po? Walang laban! At yung mga hindi ka rito, ulihin. Ha? Subukan nyo! Subukan nyo! Huwag nyo akong kakalitan, ha? Ito, inaayos ko kayo, eh. Kayo pa matapang. Sa gitna lang po kami, wala ko kami pinapanidyak kahit ano. Oo nga, sir. Pero ayos na sana yun kung walang isang puliseta. Sige, baklasin na yan dyan, baklasin. Andun talaga ko sa gitna. Sabi ko, sandali lang, kami na lang. Pinubuhat ako na lang yung ang bahay pa ako, nakapipit. Pero kung walang napunusan yan, yung moratorium nga hindi nyo inonor, what if pa kaya bukas sasabihin mo hindi tuloy, walang demolisyon. Banggit niya sa akin. Sabi niya, sino ka ba? Ang tikas mo na may moratorium na ibinigay na address kay Gia Gomez mismo. Pero pagpus doon, ilang ulit kaming napabalik-balik doon sa DILG-NCR, pilit nilang sinasabi na walang moratorium na binibigay na address kay Gia Gomez dahil matigas daw ang ulo ng lokal na gobyerno ng San Juan. In-address ni DL Secretary Robredo, dated January 24, pinareceive nila January 25 sa local government. Sabi kasi ni ERAP, wala nang demolisyon. Eh, ang sabi ko naman, walang demolisyon, paano yan bukas? Haharasin kami. Eh, sabi ko sa kanya, handa kaming lumaban. Magdamag kami ngayon na hindi matutulog. Magbabantay kami, sabi kong gano'n. Sabi niya, kung mayroon namang demolition, may relocation. Eh, sabi ko naman, ano yun, sir? Hindi namin tanggap yung relocation nyo. Kasi walang ilaw, walang tubig. Sabi ko, eh hindi kami makapaghanap buhay doon. At saka yung relocation nyo, yung pabahay nyo, pag tinutok-tok mo, natitibat. Sabi kong ganun sa kanya. Eh wala naman siya sagot eh. Ang sagot naman dito ni ERAP, wala daw demolition kung walang relokasyon. Di kung suriin natin yon, nangangahulugan yun na may demolisyon dahil nga may itinutulak na relokasyon sa Montalban, itong pamilyang Estrada. Matapos magpaliwanag o magsinungaling nitong si ERAP, sinigaw natin yung ating mga panawagan na demolisyon ay kailangan tutulan at labanan. Nag-init ang ulo nitong si ERAP at sinugod ako. Sinabi niya, tinatanong niya kung taga rito ba ako, kung ako ba ay kabilang sa mga residente rito, at pinapaaresto niya ako dun sa dalawang pulis na botas na kanyang security. Nanginginig na sumugod si ERAP, tapos nawakan ako sa aking wrist.
para damputin. Yung barikada nga, yung pinatatanggal pinatatatanggal kasi di ba nagkayos na, sabi nga ni Erap doon sa taas, sabi niya ganyan. Sige, maayos na raw, tanggalin na lang daw yung barikada. Di nauna ako pumunta rito sa baba kasi sabi ko ako magtatanggal ng barikada para wala sanang gulo. Hindi may isang sumigaw na pulis na, sige, persahin na lang yan, ganun-ganun, kasi babakod pa daw yan nila, ibabarkada pa daw. Doon nagsimula magkagulo nung sinipa nila ang kahoy. Ito yung mga pulis, nagtasa na rin ang mga baril nila. Nakita ko kanina dyan, yung mga baldi dito, pinandampot nila, baka yung plug, inatak nila, saka yung ibang mga gamit dito ng mga bata, yun ang pinakakot ng mga pulis kasi para daw hindi na sila bumalik din. Nandito kami para sumuporta doon sa barikadang bayan na itinindig ng mga residente ng Barangay Corazon de Jesus. Nakaready kami. Pag sakali bukas haharasin kami, handang-handa kami lumaban. Hindi po namin inaasahan yung pinarating na salita ni ex-president Erap. Kasi napatid na natin napatunayan na natin nung una yung marahas na demolition eh. Babanggit na wala. Kahit nga may moratorium, hindi nila inunor. What if pa kaya tomorrow? So, gusto ko nga sana mangyari no, black and white para talagang totoo na walang demolition. Siyempre, tayo agad tayo ng barikada. Hindi tayo pa huhuli sa mga mga kaaway. Magtayo tayo ng barikada, maghanay para kasiguraduhan sa ating paninirahan. Sa aming paninirahan dito sa Barangay Corazon.